Bukod sa 2 persons of interest, may 2 pang individual ang iniimbestigahan ng PNP na posible umanong nagsilbing lookout sa pambabomba sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng 4 na biktima habang 50 ang nasugatan. Base ito sa nakuwang CCTV footage ng pulisya sa labas ng paaralan na ginagamit ngayon sa backtracking. So we are looking for at least 4 persons po. Maliban po dito sa POI natin, may 2 po tayong tinitignan na individual na posibleng nag-serve as lookout po dito sa nangyari pong pagpapasabog. So we are still collating evidence po kung ito po ba ay kasamahan ng 2 suspected po natin na involved po dito. Una nang sinabi ng PNP na ang 2 natukoy na POI ay may kaugnayan sa isang local terrorist group sa Mindanao at sangkot sa mga dati pang insidente ng pambobomba at iba pang krimen. Kaugnay nito, itinanggi ng PNP na may naging failure of intelligence. Bago po nangyari ito ay wala naman pong na-receive ang PROBAR ng any information that would lead to the specifics nitong mga alleged na magkakaroon ng pagbobomba sa Mindanao, particularly doon sa MSUs. At yung ating validation lang naman po ay hindi lang naman po yan limited sa PNP. We are in close coordination palagi po, particularly sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guards, and other law enforcement agencies. So as to the comment na may failure of intelligence, ma'am, ay wala naman po. Nag-inspeksyon naman si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga mall at transportation hub sa Metro Manila. Tiniyak ni Acorda na mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa mga pampublikong lugar. Sabi ni Acorda, normal na ang mas mahigpit na latag ng seguridad lalo ngayong papalapit ang holiday season. Magiging busy naman ang mga malls and yung mga areas of convergence. So I just want to make it sure na yung ating kapulisan na yan dyan and the proper security measures at saka inspection is being done. Some sort of emphasizing lang na dapat pag-itingin yung pagbabantay ng ating mga kapulisan sa seguridad ng ating mga kababayan. Kahit merong nangyari sa Marawi, talagang ginagawa na natin to. But what we wanted really is ma-emphasize lang. Una nang itinaas ang heightened alert sa NCR, habang full alert naman sa Mindanao, kasunod ng pambobomba sa MSU. Pero pagsapit ng December 15, sa buong bansa na ipatutupad ang full alert status, kung saan i-activate ang Ligtas Paskuhan 2023. Patrick De Jesus, para sa Bayan.